A blessed day sa bawat isa sa atin. Maraming salamat at muli tayo ay nakita-kita even in this video. Salamat po ng marami at nawa ang bawat isa sa atin habang nakikinig ng salita ng Panginoon ay nasa maayos at mabuting kalagayan at punong-puno ng pag-asa ang ating mga puso upang muli sa salita ng Diyos ay ating pag-aralan kung ano yung bagay na naisin niya upang maiugnay natin sa sitwasyong ating kinalalagyan. Again, sa bawat sa atin ay Happy Family Day sa ating lahat ngayon. Tayo nagdiriwang ng ating Family Day. Matagal-tagal na rin tayo from 22, 29. Ito yung ating ika-3 video na pinapanood. At naniniwala ko, even in this video, ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. So, tayo ay muling tatalakay sa paksang breakthrough, part 6 ang ating tatalakayan. Turn your Bible in the book of Psalms, chapter 33, verses 8 hanggang 22. Ganito nakasaad, "Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. For He spoke it, and it was done. He commanded, and it stood fast. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations." Verse 12, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people who has chosen as His own inheritance. The Lord looks from heaven and sees all the sons of men. From the place of His dwelling He looks on all the inhabitants of all the earth. He fashions their hearts individually. He considers all their works. No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, and those who hope in His mercy, to deliver their soul from death, and keep them alive in famine." Verse 20, "Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield, for our heart shall rejoice in Him, because we have trusted in His holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you." Lagyan natin ng subtitle ang ating pong tinatalakay patungkol sa breakthrough ng may pinamagatang The Sovereignty of God. Alam nyo, pag pinag-aralan natin ng sovereignty, ang ibig sabihin ng sovereignty ay supreme power. Ito rin ay may kinalaman sa controlling influence. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay gumagawa sa lahat ng kaparaanan, even in His creation. Amen? Makikita natin sa pamamagitan ng Kanyang salita, nagganap, nangyari, ang lahat ng bagay. Wala imposible sa Diyos. Ang lahat ng sinabi niya ay pawang naganap at nangyari. So, ibig sabihin yung sovereignty of God ay nararanasan at mararanasan ng buong sanlibutan. At meron siyang mga kaparaanan na kung saan ay inihahayag sa bawat panahon. In every generations, ang Lord ay gumagawa sa buhay ng bawat sa atin. Babasahin ko ang aklat ng Nahum na may kinalaman patungkol dito sa sovereignty. Sa chapter 1, ganito ang sinasaad, "God is jealous and the Lord avenges. The Lord avenges and He's furious. The Lord will take vengeance on His adversaries, and He reserves wrath for His enemies. The Lord is slow to anger and great is power, and will not at all acquit and wicked. The Lord has His way, and the whirlwind and in the storm, and the clouds are dust of His feet. He rebukes the sea, He make it dry, and dries up all the rivers. Bashan and Carmel wither, and the flower of Lebanon wills. The mountains quake before Him, the hills melt, the earth heaves at His presence. Yes, the world and all who dwell in it. Who can stand before the indignation? Who can endure the furnace of His anger? His fury is poured out like fire.
The rocks are thrown down by Him. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who trust in Him. So dito pinapahayag ng Panginoon, amen, kung sino siya. Kung papaano yung kanyang sovereignty ay tunay na dapat nating pahalagahan sa buhay natin dito sa lupa. Walang pwedeng humadlang sa anumang naisin ng Panginoon sa buhay ng bawat kanyang mga nilalang. In every generations, ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya makikita natin na walang imposible sa Diyos. In creation, sa sovereignty, makikita natin na tunay ang Diyos ay may ginagawa at may kakanya ng gumawa, may kakanya ng sumaway ng hangin, sumaway ng tubig, sumaway ng anumang mga kalamidad. Siya ang nakakaalam. Kasi nga, sovereign God ang ating Diyos. He controls everything. He is the God who owned the heavens and the earth, at siya rin ang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Now, ito ay isinulat ni David o inawit ni David dahil merong bagay na tayo maiintindihan at maunawaan sa kanyang katangian. Na si Haring David sa kanyang pagiging hari ay pakikitaan natin ng Diyos ay nagbigay ng kaluguran sa kanyang buhay. Pag binasa natin yung 1 Samuel chapter 16 verse 7, ano yung bagay na nakasaad po doon, na binabanggit doon na even si Prophet Nathan o si Samuel ay nagsabi sa kanya na parang hesitant siya na kung saan piliin si Haring David dahil siya nga ay isang shepherd lang. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Siya ay nakatingin sa puso ni David. Hindi sa outward appearance ng tao. Hindi doon sa kung ano meron ng tao, kundi kung ano yung kondisyon at kalagayan ng kanyang puso. Doon nakatingin ng Panginoon. That the Lord looks at the heart of men. Kaya niya pinili si David para maging hari ng Israel. He is the second king of Israel. So makikita natin doon, God chosen David as the second king of Israel. Ano pa? Doon sa 2 Samuel chapter 7 verses 1 hanggang 17, ano po yung bagay na nakapaloob po doon? That God made a covenant with David. Na doon ay makikita natin na ang Diyos ay nakipagtipan kay David. Na sinasabi doon ng Panginoon, sabi niya, pag binasa natin yung chapter 7, verses 1 hanggang 17, magja-jump lang ako ng mga verses na kung saan ay pinagtitibay na ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang anak na si David. Verse 5, Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build a house for me to dwell in? Kaya yung tinalakay natin last week, patungkol doon sa dedication ng First Temple, ang original, nagkaroon ng desire sa kanyang puso, walang iba kundi si King David. Kasi kinausap siya ng Panginoon in dreams. Na sabi niya, Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build a house for me to dwell in? Kaya nag-desire si David na ipagpagawa ng temple ang Panginoon dito sa lupa. Verse 13, He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Kaya may pangako ang Panginoon kay King David. Na anong pangako ng Panginoon kay King David? Na i-establish niya ang throne habang siya ay nabubuhay. At yung sa alinlahi, magmamana ng kanyang trono. At sa verse 16, And your house and your kingdom shall be established forever. Before you, your throne shall be established forever. So, dalawang ulit ang sinabi ng Panginoon. I-establish ko yung iyong throne, David, sapagkat ang kaluguran ng Diyos ay na kay David. Amen? Pangatlo, yung righteous in the eyes of the Lord. Sa 1 King chapter 15 verse 5. Na kahit may mga pagkakamaling nagawa si David, di ba? Nagkamali siya eh. Nahulog siya sa babae kay Bathsheba. Pero yun lang ang tanging pagkakamali na nakita ni David.
o nakita ng Panginoon kay David. Kaya yung eyes of God ay laging na kay David. Kaya even in our generation today, ganun din ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. That His eyes ay nakatutok sa lahat ng mga righteous people na kung saan ay nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Ano pa? Doon sa Acts chapter 13 verse 22, ano yung sinasabi doon? He is the man after God's own heart. Ang tanong, perfect ba si David? No, hindi siya perfect. But, yung kanyang buhay, despite na siya ay nagkamali, bumangon siya, nagpatuloy siya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Minahal niya kung ano yung naisin ng Panginoon sa kanyang buhay at isinulong niya ang kanyang buhay pagsunod at paglilingkod. Reasons why kung bakit ang Lord ay nagsabi sa kanya na He is what? The man after my own heart. Pinatunayan niyan na siya ang taong nakapagbibigay ng lugod sa Panginoon. Our objective sa ating pagtalakay ay may kinalaman saan? Identifying the sovereignty of the Lord in creation and history. Ma-identify natin yung sovereignty of God, amen, in His creation and in the history of mankind. Kaya nga, in creation until today, amen, ang Diyos in every generation gumagawa ng mabuting bagay sa lahat ng mga taong kumilala at sumusunod sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Now, ang gusto ko pong talakayin po sa inyo ngayon ay yung isang main point. Ito yung unang main point. How is God's sovereignty in creation and history will manifest? Again, ang tanong ay, how is God's sovereignty in creation and history will manifest? Kasi si David, inawit niya ito Yung Psalms 33, umawit siya. Dahil nakita niya kung paano ang Diyos sa kanyang pagkatao mula nung siya'y shepherd pa lang. Amen. Maraming bagay na siyang naranasan. Maraming mga challenges ng buhay na siya ay kinaharap. Maraming mga hamon ng buhay ang kanyang na-overcome ay sa kanyang lubos na kasiyahan, kinilala niya yung kapamahalaan ng Diyos, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi doon sa kanyang nasasakupan at yung kanyang naranasan nung siya'y bata pa hanggang sa siya ay naging hari. Kinilala ni King David kung papaano ang Diyos ay gumawa sa kanyang buhay, gumawa sa kanyang mga ninuno, gumawa sa kanyang buhay, at gagawa pa sa buhay ng mga susunod sa kanya. Kaya kinilala ni King David, kaya niya inawit kung ating pinag-aaralan ngayon, Psalms chapter 33. Amen? Ito'y awit ni David na kung saan pagkilala sa kapamahalaan ng Diyos sa kanyang buhay, sa buhay ng kanyang nasasakupan, sa buhay ng kanyang mga ninuno, sa buhay ng lahat ng henerasyon. Amen? Kaya ang unang first main point, how is God's sovereignty in creation and history will manifest? Ang unang main point ay nation whose God is the Lord. In verse 12 ng ating pong tinatalakay, Psalms 33 verse 12, ano po sinasabi doon? Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance. Ano yung bagay na nakapaloob po dito? Yung word na nation, gusto ko pong bigyan ng pagpapaliwanag. Hallelujah. Sa Matthew chapter 28, 18 hanggang 20, ano po yung sinasabi doon? And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and in earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So, yung word na nations, kapag pinag-aralan natin yung word na nations, may kinalaman sa Greek word, ito ay ethnos. Anong ibig sabihin ng ethnos?
it is a group of people with own language and culture. So, ibig sabihin, ako isang nation. Hindi siya particular lang doon sa sukat ng lupa na kung saan ay tinitirhan ng mga tao. Ibig sabihin, yung nation ay lahi. Lahi ng mga taong namamayan sa isang lugar. So, halimbawa, tayo ng mga Filipinos, isang nation yung Tagalog, isang nation ng mga Bisaya, isang nation ng mga Bicolano, isang nation ang mga Batanggenyo. So, ibig sabihin, nations ang tawag yan with their own culture, with their own language. So, kung titignan natin, sinabi dito na papaano ang sovereignty of God ay magmamanifest in creation and history, may kinalaman saan? Kung ang una raw, nation whose God is the Lord. So, ibig sabihin, kung yung isang grupo ng tao, ang Diyos na kung saan may kapamahalaan sa lahat ng bagay, ang kanyang Panginoon. Napakahalaga mga kapatid na kinikilala natin ang sovereignty of God sa ating kalagayan dito sa buhay natin dito sa lupa. Kaya tayo, small unit of ng ating institution, we as family, kung tayo ay declared na tayo ay kumikilala sa sovereignty of God, so tayo ay pinagpalang lubos ng Panginoon. Na kahit sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan, kinikilala pa rin natin ang kapamahalaan ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. At kung magkagayon, ang sinasabi ng talata, Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance. O, amen? Tagapagmana. Amen? Mana. Tagapagmana at siya yung pag-aari ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sapagkat kung tayo naniniwala sa Panginoon, kinikilala natin ang kanyang kapamahalaan sa ating buhay dito sa lupa, tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen? So kung tayo pag-aari ng Diyos, iingatan niya tayo kasi pag-aari niya tayo. Hindi niya tayo pwedeng pabayaan kasi ang Diyos ay pag-aari tayo. In Genesis chapter 6 verse 18, ano po yung nakasaad dyan? But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. O sa panahon po ni Noah. Amen? Ang Diyos pakipagtipan kay Noah kasi kinikilala ni Noah yung sovereignty of God. Kaya among the people sa panahon ni Noah noon, nakita raw siya. The righteous man na kung saan ay namamayan during that time. Kaya kahit mayroong dilubyong magaganap sa daigdig, o ano sabi ng Panginoon kay Noah? O, di ba? Maggawa ka ng daong at ilagay mo yung lahat ng mga uri ng mga hayop na kung saan sasabihin ko sa iyo. At sabihan mo rin ng mga tao na kung saan pagsisihan, taligdan ang kanilang mga kasalanan. Pero hindi nakinig yung mga tao sa kanya, bagkus. O, di ba, binuli pa si Noah. Anong sinabi nila kay Noah? Si Noah ay wala sa normal na kaisipan. Kaya ano nangyari kay Noah? Dahil ginawa naman niya yung pinagagawa ng Panginoon, nanatili siyang tapat sa paglilingkod sa Panginoon, kaya dumating yung panahon, amen, na siya kasama ng kanyang pamilya ang tanging naligtas. Even in our generation today na nagaganap, amen, itong pangyayaring ito, di ba, sinulong pa rin natin ang paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao. O ginamit natin yung technology, ginamit natin yung para ihayag yung salita ng Panginoon. Pero kung ang mga tao ay close pa rin ang kaisipan at hindi pa rin nila maunawa ng kalooban ng Lord, well, choice na nila yon kung ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon. But we, tayong mga kumikilala sa kapamahalaan ng Diyos sa buhay dito sa lupa, ang Panginoon, iingatan tayo.
at tayo ay papatnubayan niya. So, ibig sabihin, through Noah, ay pinagtibay niya yung kanyang tipan. Through Abraham, in Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Ano sinasabi doon? Now the Lord said to Abraham, get out your country from your family and from your father's house to the land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all families of the earth shall be blessed. Oh, amen. Even kay Abraham, from Noah to Abraham, so makikita natin, di ba? From creation, kay Adam, sa history, ang Diyos, patuloy na ipinahayag niya yung kanyang sovereignty. Kaya even kay Abraham, sinabi niya na meron akong tipan, pagpapalain kita. At mula sa iyo, pagpapalain ko ang lahat ng families of the earth. All the nations of the earth, pagpapalain ko through you. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Hallelujah. Na tayo ay may pagkilala sa kapamahalaan ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa. Kinikilala natin siya na siya yung creator of the heavens and the earth. At kinikilala natin na walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay posible sa Kanya. Hallelujah. So, may kinalaman yung tipan na to na kung saan, hallelujah, ay naging tipan din ng Diyos sa atin. So, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano ang mga Filipinos nagkaroon ng ugnayan doon sa tipan ng Panginoon kay Abraham. Di ba? Kasi si Abraham ay hindi naman siya Hudyo. And even that time, wala pa namang Jewish people. Wala pa naman. Kasi si Abraham, ordinaryong tao, naranahan sa Haran. Bagamat wealthy man si Abraham, pero sumunod pa rin siya sa Panginoon. Hinilala niya yung sovereignty of God sa kanyang buhay. Imagine mo, nasa maayos na kalagayan siya ng buhay, pero inutusan siya ng Panginoon, umalis ka sa Haran at pumunta ka sa lugar na kung saan sinasabi ko sa iyo at sumunod si Abraham. In Galatians chapter 3 verse 29, ito yung naging ugnayan kung bakit tayo mga Filipinos o sino mang mga taong kikilala sa Panginoong Yesus ay magiging katulad ni Abraham ang kanyang magiging kalagayan. Kung ano tipan ng Diyos kay Abraham, yun din ang tipan ng Diyos sa lahat ng kumilala sa Panginoong Yesus. Galatians chapter 3 verse 29, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kaya purihin ang Panginoon. Amen? Dahil nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Hallelujah. Yung pangako kay Abraham, pangako na rin ng Diyos sa iyo. Kaya ang pangako ng Diyos kay Abraham, pararamihin niya ang kanyang lahi, pagpapalain siya. At sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, pagpapalain ng lahat ng mga lahi. Ang sino mang sa iyo magpapala, pagpapalain ko. Ang sino mang sa iyo susumpa, susumpain ko. So, ganun din ang pangako ng Diyos sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. In Genesis chapter 15 verse 18, pinagtibay ng Panginoon kay Abraham yung kanyang tipan. Sinasabi doon, on the same day, the Lord made a covenant with Abraham saying, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. So, ibig sabihin, ang Diyos pinamanahan si Abraham na kung saan ay ipinangako sa kanya. Yung bang pangako ng Panginoon kay Abraham hindi naganap? Naganap, nangyari. Sapagkat yung pangako ng Panginoon sa kanya ay tinupad ng Diyos. Binigyan siya talaga ng mana. Binigyan siya ng lupain na kung saan ngayon, ito yung kinikilalang Israel. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. In Exodus chapter 31 verse 16, therefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout the generations as a perpetual covenant. So from Abraham, wala pa namang Israel during that time, hanggang sa nagkaroon bago magkaroon ng Israel, sinabi na niya kay Abraham, nasabi niya,
Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout the generation as perpetual covenant. Kaya pahalagaan natin yung day of the Lord. Yung isang araw na kung saan nakatalaga sa Panginoon. Napakahalaga niyan kasi why? Perpetual covenant yan ng Lord. Throughout the generation. Sinabi pa yan kay Abraham eh. Amen? Na kung saan hanggang sa panahon natin ngayon, isinusulong natin. Why? Kasi nga, perpetual covenant. Ano yung bagay na nakapaloob doon? Pahalagahan ang Sabbath day. Kasi yung Sabbath day ay the day of the Lord. Kaya napakahalaga mga kapatid na bigyan natin ng importance yung araw ng Diyos, yung rest day. Kaya sa panahon nga natin ngayon, sa too much busy ng world, kailangan ini-encourage ng Panginoon ang lahat ng mga lahi na kung saan ay magkaroon ng Day of the Lord, Rest Day, Sabbath. Kasi doon sa araw na yon, gusto ng Panginoon na pahinga sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa pag-aaral, sa lahat ng bagay. Ano kanya isipin? Bagay na may kinalaman sa Panginoon. Kasi nga kinikilala dapat ng lahat ng henerasyon yung sovereignty of God. Amen? Na siya ang mayroong kakanyanan, kapangyarihan sa lahat ng bagay meron dito sa daigdig. Hallelujah. What is the result ng bagay na ito na kung saan sinabi ni David dito sa verse 12, yung the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance. Ano ang unang result? O di ba sabi, blessed is the nation. Blessed yung grupo ng tao, yung lahi ng tao. Tayo, isang lahi ng isang pamilya, isang iglesia, isang community, grupo ng mga tao, Filipinos, other nations, ibang mga bansa. So, kung ang bansang Pilipino, bansang Pilipinas ay magsusulong ng kanyang kalooban, amen? Kasi may prophecy ang Pilipinas eh. Anong prophecy ng Panginoon sa Pilipinas? Maging missionary sending nation throughout the world. Ano pa? Maging American Asia. Tanong, hindi na ba yan magaganap? Mangyayari? Dahil nasa ganito tayong krisis, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Kasi nga sovereign siya, kung loobin niya, gagawin niya yan. Kung gusto niya, papapangyarihin niya yan. Kung may umahadlang, walang pwedeng humadlang sa Diyos. Hallelujah. Kaya, yung word na blessed, sabi dito, blessed is the nation, or blessed is the nation, whose God is the Lord. Hallelujah. So, yung word na blessed, pag tinignan natin ang meaning niya, ay enjoying happiness. Enjoying the bliss of heaven. Pag sinabing bliss, complete happiness. Kung ano, meron ka ng langit, meron ka rin. Kaya ang binasa natin kanina sa Matthew chapter 28, all the authority, amen, in heaven, I am given now to you. Kaya sabi niya, go through all the nations. Diba? Sinabi ng Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay naparito para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10, sabi doon sa unang verse, naparito magnanakaw para magnakaw, magwasak, pumatay. O, yan ang trabaho ng devil. Walang trabaho ang devil na gumawa ng mabuti sa mga tao. Pero ano sabi ng Panginoong Yesus? Sabi niya, subalit naparito ang anak ng tao para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Na kahit sa sitwasyon tayong ito, mga kapatid, dapat nasisihan pa rin tayo sa ating mga buhay. Inikilala pa rin natin ang kapamahalaan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Bringing pleasure, contentment. Kaya, tinuruan tayo ng Lord sa pangyayaring ito na magkaroon ng contentment sa buhay. Maging mamuhay tayo ng simple. Hindi yung leisure ang isulong, kundi yung simpleng buhay, sapagkat tayo pinagpala ng Panginoon, pagpapalangin pa rin ng Diyos, at gusto niya na tayo maging pagpapala sa maraming mga lahi. Ano yung pangalawang resulta? O diba? God's inheritance. So ito yung resulta na binabanggit dito sa first main point, yung
the nation whose God is the Lord. Ang pangalawang resulta noon ay tayo raw yung God's inheritance, tagapagmana ng Panginoon. Amen? Pag-aari tayo ng Diyos. Kung tayo pag-aari ng Diyos, pahalagahan niya tayo, iingatan niya tayo, papatnubayan niya tayo, gagabayan niya tayo. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, I'm encouraging all of us na tayo ay manatili sa pananampalataya sa Panginoon. So, first part pa lang po itong ating pagtalakay sapagkat tayo po ay dadako sa ating pong pangkalahatang communion ngayon. Hallelujah! Turn your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 11. Chapter 11 verses 23 hanggang 29. Sabi dito, verse 23, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he has betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So, sa atin natin din mga puso, bago tayo mag-partake ng communion, okay, well, let us pray. Pagkapangyarihan Diyos, amang nasa langit, humingi kami ng tawad sa lahat ng pagkakamali, pagkukulang na aming pong nagagawa at nagawa, Panginoon po sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa, Panginoon, sa buhay namin dito sa lupa. Anumang bagay na nasa aming puso, aming pong hinihingi ng tawad, kung ito po ay mali sa panuntunan ng iyong salita at panuntunan ng iyong kalooban sa aming pong buhay. Forgive us what we have done wrong unto your sight, Panginoon, laman ang aming puso, isip, at aming kaluluwa. Kaya Diyos, sa oras ito, may kami ng tawad, Panginoon, at kami po ay iyong linisin ng iyong banal na dugo. Nanampalataya po kami na kami pinilig mo sa aming panalangin. In the mighty name of Jesus. Sige po, ating pong taas ang ating pong mga tinapay. Sabihin po natin, nanalangin po tayo para sa tinapay. Aming kinikilala ang iyong kapamahalaan sa aming pong buhay. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na ikaw ay namatay para sa buhay ng bawat isa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihang bagay na ginawa mo po sa iyong paghihirap, Panginoon. Dinanas, Panginoon, pinahirapan ka at ipinako sa krus. Kaya Lord God, kinikilala namin, Panginoon, ang buhay na iyong ipinagkaloob sa amin ay napakahalaga, Panginoon. Hindi namin kayang bayaran ito, Panginoon, ng anumang mga bagay. Kaya Lord, kinikilala ka namin, Panginoon ng Diyos, sa amin pong mga buhay. Diyos, pinapahayag namin na ikaw ang aming Panginoon. Kami may bahagi, Panginoon po sa iyo, Diyos, pagkat kami iyong anak. Kinikilala ka namin, ikaw ang aming tagapagligtas. At kinikilala namin na kami babalikan mo sa buhay namin dito sa lupa. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong buhay, Panginoon, kami po ay magtatagumpay sa buhay namin dito sa lupa. Anumang bagay namin pong kinakaharap, anumang pong mga bagay, Panginoon, ang tangka ng kaaway sa aming pong buhay, ito hindi magtatagumpay sapagkat, O Diyos, pinakasan mo na, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang lahat ng bagay. By your stripes, we are healed. Anumang mga karamdaman meron, anumang pong mga pinagdadaanan namin, Lord God, mapagtatagumpayan po namin. Anumang karamdaman, kaya mo pong pagalingin, Panginoon Diyos. Kinikilala namin ang iyong kapamahalaan
sa aming buhay in Jesus' name. Kain po natin ang tinapay. Ganun din, taas po natin yung saro. Panginoon, ang sarong ito, kinikilala po namin, O Diyos, na dugo na saan nagpatibay ng iyong tipan sa aming pong buhay. Kaya, Panginoon, tiyak na kami po'y iyong pinatawad sa aming kasalanan. At tiyak, Panginoon, na kami po'y nilinis sa lahat ng karumihan ng kasalanan. Karumihan, Panginoon, ng sanhi ng kasalanan na nagawa namin sa buhay na ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay may tipan sa amin. Palain ang iyong pangalan, in Jesus' name, inamin po natin ang sa amin.